Good morning po sa ating mga kapatid sa balikat at puso, sa buong bansa ng Pilipinas at sa mga kapatid natin na sa international community. Good morning po sa inyo lahat. I just hope this will be my last video message regarding po sa itong mga kasamahan nating na-expelled na po natin, ngunit sobrang makulit at gusto pa ring maging sikat. They've been trying to deceive and confuse some of our members, our brothers and sisters of this legitimate Reformed Philippine Guardians Brotherhood Incorporated. Okay, we will be discussing some common issues, basic issues na pinapakalat nitong RR Kakasan. Sa totoo lang po, he was one of the members and an officer of this legitimate RPGBI. At dahil nga sa in-expel na po natin dahil tungkol sa mga issues na ayaw niyang harapin at sagutin, alam naman po natin na nasa kabila na po siya, sa kabilang grupo sumanib. At ngayon ay malakas loob ng sumisira sa ating hanay, whereas nung hindi pa natin siya na-expelled ay malakas loob siyang naninira sa kabilang grupo. So matatawag po nating balimbing na pagkatao at ayaw tumahimik. Di ko lang alam, and personally sa akin lang pananaw, baka yung karakter niya medyo mayroong pagka NPD or narcissistic personal disorder, kung sa psychiatrist pa po na term or psychologist na term. Kasi ayaw tumigil gusto niyang mapaniwala pa rin yung ibang mga miyembro na tama siya, maski alam niya na mali siya. At the first place, pinatawag, ayaw sumagot, daming daldal, ang daming chat-chat. Bago pa namin siya in-expelled, ginawa namin ng proseso, ayaw pa rin, matigas ang ulo. Ngayon na na-expelled na namin, matapang na siyang magsalita dahil wala na siyang magawa, expelled na Pero anyway, let's talk about the issue na sinabi niya sa isang chat tungkol sa legitimacy, dahil daw ang national headquarters ay supposedly nasa Tarlac. Alam niyo po ang issue tungkol sa na-registered sa Securities and Exchange Commission pertaining to the business address po ay for formal purpose. This is to prove na ang isang organisasyon ay mayroon talagang opisina. Kaya nilalagay po natin sa ating Securities and Exchange Commission document kung saan po ang opisina ng national headquarters. Pero remember this, maski anong organization po, whether non-government organization or business organizations, corporations, incorporations, offices can be transferred anywhere. Hindi po habang buhay yan, 100 years nakaupa ka pa rin sa isang lugar, patay na tayo niyan, no? Hindi po porke nakalagay ang sa dokumento sa Securities and Exchange Commission ang office address ay sa Tarlac, sa Tarlac na habang buhay. We should think logically. Ewan ko ito si RR, kung may analogous pa ba ito na pag-iisip or hindi lang talaga marunong mag-analyze. Now,
Kung ikaw ay umuupa ng isang building para sa iyong opisina, sa tingin nyo po ba maski hindi na kayo nakabayad ng upa o renta, pinapaalis na kayo, pipilitin pa rin nyo na doon pa rin yung national headquarters o doon pa rin yung opisina ng negosyo mo dahil nakalagay dyan sa Securities and Exchange Commission ay anak ng tipaklong. The registered business address of an organization for formality's sake ay inilalagay po natin yan sa record sa Securities and Exchange Commission. Pero pwede po tayo lumipat ng ibang address kung kinakailangan. Ayan lang po ang realidad. Hindi dapat gawing issue ang address dahil naging hindi legitimate ang RPGBI po dahil yung national headquarters ay hindi sa Tarlac. Ay talagang anak ng mga tipaklong na walang pa. Hindi ko alam kung paano tatalon yan, mga ganong klaseng mentality. We can transfer any address as any place as long as there is a common discussion or mutual agreement between the officers, wherein kung saan ang pinaka-accessible sa mga opisyalis, we can. Hindi po kinakailangan na kung ano ang nakalagay doon sa record po natin sa Securities and Exchange Commission ay doon na lang. Maski nga ang Securities and Exchange Commission establishments, pwede nga lumipat eh. Alam mo yung problema nga rin sa atin na sa bansa. We have government offices, but most of the government offices are just renting the place. Ilan lang ang government offices, departments or institutions na nakabili ng sariling lupa. In reality, kaya nga maski nga yung mga government offices po natin ay palipat-lipat din ng area. Now, if you will try to recall, nung nanalo si former President Duterte, may plano nga siyang ilipat yung Malacanang Palace eh. Ayaw nga niyang umupo sa historical Malacanang Palace. But he can do that if he really wishes to, kasi ayun yung plano niya dati. So ang ginawa niya ay paminsan na lang siya pupunta sa Malacanang Palace, pero meron siya yung sariling opisina, Office of the President. Dito nga sa Cebu, meron nga tayo ditong tinatawag na Malacanang Palace of the South. So offices can be transferred as long as it has been approved, commonly approved by the officers. Ay wala po tayong problema niyan. That will not be the issue regarding sa legitimacy po ng isang organisasyon or isang membro. So let's talk about the legitimacy. Hindi ka magiging member ng RPGBI kung hindi ka po dumaan sa tamang proseso. Indoctrination, pag-fill up ng membership form, at pag-take oath. Basically, pag nakapasa ka, then you are a legitimate member. Basically. Next, you have to pay your membership registration para mailagay po natin yung pangalan doon sa database natin. Then still, maski hindi ka pa nakabayad, nakapasa ka, you're still a legitimate member. Meron nga lang consequences pag hindi ka nagbigay ng iyong required na membership registration. Ganun po yan. So likewise,
the organization legitimacy does not mean within the Securities and Exchange Commission po does not mean to say kung saan ang inyong opisina, kung saan ang opisina o national headquarters ng RPGBI, kailangan stick ka doon. Hindi po ganun. So, an organization that is legitimate, recognized by the Securities and Exchange Commission are the following. Basic. The SEC approved your registration. The Securities and Exchange Commission received your annual report. The Securities and Exchange Commission acknowledged the online registration and the submission of the annual reports. The Securities and Exchange Commission has given you the membership book, hardbound, red book. Those are the common requirements to be a legitimate organization registered and recognized by the Securities and Exchange Commission. Pag wala po dyan, hindi tinanggap yung isang grupo, hindi tinanggap ng Securities and Exchange Commission yung mga dokumento mo, ay you are not a legitimate organization. Ganun na po yan. So, hindi ko alam kung anong nasa isip nitong R.R. Gakasan. Naging presidente pa naman siya dati. Ang lakas pa naman niya sumira dati sa kabilang grupo. Ngayon, ang pinatalsik na natin dahil ayaw matigas ang ulo, ayaw sumagot, ayaw magdepensa sa kanyang sarili. Binigyan na siya ng pagkakataon pero ayaw pa rin niya. Ngayon, when we expelled him, ngayon, medyo maingay na siya. Bumaliktad, pumunta sa kabilang grupo. At tapos, kino-question niya yung legitimacy. Dating president, dating Grand Supremo, hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng legitimacy. Very simple analogy. Tapos gagawing issue ang address sa national headquarters. My gosh. Hindi ko maintindihan ang konsepto ng pag-iisip na ganong klaseng tao. Ayoko sabihin bobo. Pero mautak naman siguro dahil marunong manggulo He knows how to deceive, he knows how to wreck a peaceful organization. Hindi ko alam, I don't know kung talagang NPD na talaga to, may syndrome na. I don't know because I am not a psychiatrist, pero that is my personal analyzation sa ganong klaseng karakteristik ng isang tao. Well, I hope let's stop this issue about the legitimacy, because as I said a while ago, the address is not a requirement regarding sa legitimacy ng isang organization or isang membro. It is a formality sake. Siyempre, kinakailangan ng isang organization ay meron talagang opisina. Alam nga naman magpa-register ka. Kung magpapadala ng ang SEC sa'yo ng sulat, so kailangan na may address. Pero kung lilipat ka, siyempre, kailangan mo ipaalam rin sa Securities and Exchange Commission, we have transferred our national headquarters. And that will be submitted annually. Kung that's part of your annual report. Ganun lang po yan. Wala na rin po tayong issue regarding sa dating unang GS. Appointed lang po yun, no? Na ginawa nating Grand Supremo when we first when the organization, yung RPGBI was organized. There were no election. Ayaw ko nang itakol kasi that issue tungkol kang Ronda, tapos na po yan. Ayaw ko nang dapat banggitin pa yung mga tapos na. It has already been resolved. We had accepted na hindi na talaga natin makuha yung pundo.
Not unless we will file a case. May limit yan eh. May span of years yan. Pag you will still, kung hahabulin mo pa rin. Although we still have that span, pero we haven't thought about it yet. Kasi nga, financially, kailangan pa natin ng pera kung we will do that. At siguro para matahimik na rin, ay baka we will not push through on that plan. Pero hindi pa po namin pinag-usapan yung tungkol sa bagay na yan doon sa board. And ang point ko lang dito po is, pag ang issue ay tapos na, tama na. We will not open it up. Ang dami kong, meron pa tong si, ito, I don't want to mention the names, no, from Mindanao. May mga video, para sa akin, ano na yan, parang publicity na lang yung mga ganung mga video niya. Sinasabing dami daw niyang mga posisyon, nag-resign siya, tapos ni-revoke niya ang resignation. Mag-resign ka na, ni-revoke mo pa para maging opisyalis ka. Para bang unethical para sa akin. Pero anyway, I will not give so much comment regarding that matter. Ang ito naman lang kang RR, parang hindi maka-move on eh, no? Now I am requesting our brothers and sisters na please wag po kayong magpadala sa gimmick nitong RR na ito. I could say it's all framed up lies sa mga sinasabi nito. Kasi ayaw nga humarap eh. Hindi nga humarap. Ngayon ang dami niya yung sinasatsat. He was given the time before, many times. Nag-usap-usap pa kami sa board. Posible na pwedeng patawarin at gawa ng solution yung problema na pinasukan niya. And we were just waiting for his appearance. Pero hindi, matigas talaga. Siguro ayaw mapahiya. Ayaw lang yung gustong mapahiya. Pero that is the procedure. Once there are complaints, you have to appear if you think you are not guilty. Why will you not appear? Meaning you are guilty. Now, it's either you appear during the time na pinatawag po kayo, RR, at aminin mo lang kung ano ang mali at saka sabihin mo rin kung ano ang tama. Then there could have been a settlement on that during the time na pinatawag. Pero matigas po, matigas ka po. Ayaw mo eh. So what will we assume? We assumed you guilty. Wala. Imbis na gumawa ka ng parahan na there will be a resolution na ma-resolve yung problema internally, ang style mo, before pa we decided your expulsion sa tamang proseso, gumawa ka pa ng daming sat-sat sa mga chat messages. The more natural, the more we react, the more we would react. You have to present supposedly during the time your evidence to support your claim that you are not guilty, you are innocent about those issues, you do not know anything about those. Pero very common knowledge and common analogy. Once a person does not appear, does not defend himself formally as an officer, ay natural, we would think otherwise. Now again, I would like to encourage our brothers and sisters na yung mga medyo emotional at halos madadala na po sa diskarte nitong RR, be firm po. Be firm with principle. Kinakailangan po yung prinsipyo, lalo na yung mga opisyalis po natin. And kailangan po merong kayong tinatayuan. You should have your foot standing
with principle. At kailangan po you could analyze between the truth and the lies. Mahirap po maging opisyalis po talaga. We are not, as an officer, we are not just an ordinary member. We also have to use our initiatives. Kasi lahat ng mga problema sa baba po natin, pupunta po sa iya. Siyempre, ikaw po ang kilalang opisyalis. So, kailangan alamin nyo po yung sitwasyon at you will know how to analyze the situation at para masagot mo po ang mga katanungan sa baba or ma-resolve ang mga internal issues doon sa baba. Komunikasyon ang importante. So, kami po sa National ay handa po kaming tumulong at mag-advise, magbigay ng payo sa kapwa opisyalis po namin. Kaya nga meron tayong tinatawag na usapang opisyalis, no? Officers talk. Para malaman namin kung ano ang kulang, ano ang kinakailangan na tulungan, at ano ang mga bagay, anong i-prioritize, etc. Marami po mga ganun na sitwasyon. At marami na rin po tayong pinagdaanan ng mga problema. At kung tayo po ay very weak as an officer, I am sure talagang babagsak po kayo. So kailangan matibay ang loob, matatag. That's what officers are. So do not be confused. Alam ko, you will know the truth. Alam ko po na malaman po ninyo kung saan ang isang taong nagsisinungaling at isang taong nagsasalita ng totoo. So wag po kayo maniwala sa diskarte nitong nanggugulo muli, itong RR. Maski ano pang plano nila na magpapatawag na National Convention, pabayaan po natin sila dyan. Let them do what they want to. Total, darating din ang panahon. Darating din ang panahon na I don't know, I don't want to say something bad, no? Pero darating ang panahon para sa kanila. Okay, marami pong salamat. Kailangan po tayo ay matatag, matapat, at walang iwanan. Good morning po mga kapatid ko sa balikat at puso.